Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa bagong pagkakataon na tayo ay mapagsama-sama through online at mapapag-aral ng salita ng Diyos. Sa ating panimula, tayo po muna umawit ng isang awitin, The Steadfast Love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa ko sa umpisa. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness.
thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na kami ay pag-aral ng inyong salita. At muli, kami ay humihiling, Panginoon, ng paggabay ng Banal na Espiritu upang sa aming pag-aaral, O Diyos, ay makatanggap kami ng mayamang salita po ninyo, O Diyos, mayamang mensahe ninyo na makakatulong sa amin, Panginoon, at ipapamuhay namin upang pamuhay kami, O Diyos, ng ayon sa inyong nais palagi, Panginoon. Hindi kami mawala ng pag-asa, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon, ay laging may pag-asa. Salamat po sa inyo, aming Ama. Nagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ng Panginoon, magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa pagkakataon pong ito. At purihin po ang Panginoon. Nung nakaraan ay galing po kami sa Polillo Island. Kahit sa sandaling panahon ay nakapagbahagi po tayo ng mensahe ng Panginoon, nakapagpamigay ng mga Biblia at ng onting regalo para sa mga bata po roon. At salamat sa Diyos sa kanyang pagkilos na talagang nagpapahayag ang Panginoon ng mga mensahe para sa kanyang mga anak doon sa lugar ng Polillo Island. Salamat kay Tatay Joselito, kay Nanay Lina, na yun po yung mga contact po natin doon na nakasama po natin sa paghayo, no, at sa pagbabahagi. Kaya salamat din po sa mga nagbigay ng tulong at mga nanalangin para sa pag-mission po na iyon. Hindi ko pa lang napopost yung ibang mga picture, pero siguro mamaya para makita niyo po yung ibang mga pangyayari. Kaya salamat po sa Panginoon. Excuse me lang po sa group. Excuse me po. Manin po talaga. At hindi po maganda yung aking ilong po ngayon. Pero tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero punta muna po tayo sa 2 Corinto chapter 4. Dapat po talaga ay sa Beatitudes tayo tutuloy. Pero dito po muna tayo sa 2 Corinto chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Nabasahin ko po sa English, ganoon din po sa Tagalog. 2 Corinthians 4, 16 to 18. Sabi ko ito sa English, "Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light momentarily troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Sa Tagalog po, iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na unti-unting humihina ang aming katawan. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagaan ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na yung dahilan bakit hindi siya pinanghihinaan ng loob? Tayong mga tao ay napakadaming pwedeng may dahilan kung bakit tayo nanghihina, no? Pinanghihinaan ng loob sa mga sitwasyon, sa mga problema, sa mga kinaharap na pagsubok, iba't ibang mga pagkakataon na dumaan na nagbigay sa atin ng panghina ng loob. Minsan ay mga bagay, minsan ay
mga tao at kung ano-ano pang mga kadahilanan na nagdadala sa atin ng panghihina sa loob. Iba-iba po yan kada tao. Pero hindi natin madedenay na meron talagang mga bagay na makapagpapahina ng ating loob. Na once na yun ang dumating, alam natin na automatic na hihina yung ating loob. Ngayon pa man, anong sinasabi ni Apostol Pablo dito na dahilan kung bakit hindi siya pinanghinaan ng loob? Kung titignan natin sa mga nauna pang verse, ay yung basahin ko na lang po sa English na sa verse 14. Kaya basahin ko na lang sa 13 muna. Hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, it is written, I believe, therefore I have spoken, since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of the Lord. Yan yung pambasahin ko na din sa Tagalog. Sabi dito, verse 13. Okay, verse 14 na lang po. Sapagkat alam namin na ang siya ring bumubuhay sa amin tulad ng ginawa niya kay Jesus, at dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. No? Tinutukoy dito na Apostol Pablo na ang banal na Espiritu na bumuhay sa Panginoong Jesus, ang siya ring bubuhay sa kanila. Si Apostol Pablo po yung tumutukoy dito. So meaning, yung resurrection, hope of resurrection. Sa mga nauna pang talata, nabanggit dito ni Apostol Pablo yung napakadami niyang naranasan sa paglilingkod sa Panginoon, pagmimisyon, yung paghahayag ng salita ng Diyos, at napakadaming niyang naranasang paghihirap. Ngayon, balik tayo dun sa ating mga talata. Sabi dito sa Tagalog, sa verse 17, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Teka lang, kung tutuusin natin yung lahat ng mga naranasan ni Apostol Pablo, napakadami talaga niyang naranasan. Pero kung isipin natin, meron kasi mga tao na yung iniisip ay makaranas o ang dumadanas ng napakadaming paghihirap, yun yung mga wala sa Panginoon. Pero dito si Apostol Pablo, ang ginagawa naman niya ay kabutihan at ginagawa niya yung utos ng Panginoon. Pero napakadami niyang nararanasang mga paghihirap. Napakadami niyang nararanasang mga pagtitiis. Ilang beses siyang naasiraan ng barko, ilang beses siyang hinagupit, hinahabol siya ng kamatayan. At Panginoon, bakit ganito yung nararanasan ko? Ginagawa ko lang naman yung para sa inyo. Minsan, aminin man natin na hindi, meron tayong mga ganong pagdadahilan sa Panginoon, na pagtatanong sa Panginoon. Panginoon, bakit ko ba ito nararanasan? Sumusunod lang naman po ako sa inyong kalooban. Bakit ito yung hinahayaan nyo na maranasan ko? Ngayon si Apostol Pablo, kung meron mang may karapatan siguro na magdahilan, o isa sa mga magdahilan, magtanong. Kasi Apostol Pablo na yon. Siguro naman meron pa, hindi naman tayo lahat nasiraan ng barko dito. O kaya ay hinahabol ng kamatayan ngayon, o kaya ay nakakaranas na matinding pagtutuligsa na halos ay patayin na. Siguro naman si Apostol Pablo pwede siya magtanong na, Panginoon, bakit nga ba ito nangyayari sa akin? Naghahayag lang naman ako ng sa inyong salita. Alam natin na tama yung ginagawa ni Apostol Pablo. Siya ay sumusunod sa Panginoon, sumusunod sa panawagan ng Panginoon. Pero ganun yung kanyang nararanasan. Pero sa kabila ng kanyang mga naranasan sa paglilingkod, ito ang kanyang sinabi sa verse 17. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Paano nasabi ni Apostol Pablo na yung mga bagay na naranasan niya, siguro naman kung i-compare yung mga naranasan natin,
Sa naranasan ni Apostol Pablo, wala pang masasabi yung ating mga naranasan. Bakit nasabi ni Apostol Pablo na yung kanyang mga naranasan ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat? Isa pa, kung babalikan natin yung sa 16, bakit hindi siya pinanghihinaan ng loob? Nabanggit natin, kung titignan natin sa konteksto, na patungkol ito sa, yung dahilan ay patungkol dun sa resurrection, muling pagkabuhay. Pero, kung titignan natin, bakit nasasabi ni Apostol Pablo na yung mga paghihirap niya ay panandalian lamang at hindi naman mabigat? Kung titignan nga, kung babasahin ito ng isang pilosopo o kaya ay medyo matinik sa sa pag-iisip, baka pwede na lang sabihin natin, lang parang nababaliw na ata si Apostol Pablo. Parang kalahati ng buhay niya puro na lang matitinding karanasan ng kanyang nararanasan. Puro paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon. Inisip kasi ng ilan, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, unti-unting umaasenso yung pamumuhay. Unti-unting gumagaan yung pamumuhay. Unti-unting tumitindi yung pagtaas, pag-angat sa mundong ito. At kung gano'n na magiging basihan natin sa paglilingkod, at titignan natin ang buhay ni Apostol Pablo, para bang hindi ata naglilingkod na totoo si Apostol Pablo. Hindi ata to talaga tunay na lingkod. Kasi, imbes na dapat matagal na siyang naglilingkod sa Panginoon, dapat umaayos na yung kanyang pamumuhay. Dapat hindi na siya palagi nagtitiis. Meron na siya kahit paanong masaganang pamumuhay. Pero bakit ganito yung nararanasan ni Apostol Pablo? So, hindi po rin basihan, mga kapatid, yung pag-asenso sa mundong ito na nakikita natin para masabi na ikaw ay tunay na lingkod ng Panginoon. Ngayon pa man, balik tayo dito. Paano nasabi ni Apostol Pablo na yung kanyang mga paghihirap ay panandalian lamang at hindi pa gaanong mabigat? Alam natin kung ano yung para sa atin. Alam natin kung ano yung problema na mabigat. Iba-iba yung perspective ng tao sa iba't ibang mga problema. Sasabihin nila na itong bagay na ito mabigat na sa akin to. Ayang sa'yo ay hindi pa gaano mabigat yan. Pero si Apostol Pablo, sinabi niya nang lahat ng kanyang nararanasan ay hindi naman gaanong mabigat. Ano to, Pastor? Si Apostol Pablo ba ay nagde-deny lang o in denial na siya ay may nararanasang matinding bagay? Hindi siya in denial. Alam niyang may bigat. Ni-recognize nga niya na meron siya nararanasang paghihirap. Meron kasi ibang mga tao na ginagawa para lang mawala ang kaisipan sa mga nararanasan paghihirap, nag-unwind, diba? Nag-i-stroll, o kaya ay nagpapakalayo-layo. Nalayo muna ako sa mga problema ko para kahit paano makarelax ako. Kaya para mawala yung kaisipan dun sa kanyang mga nararanasan na kabigatan. Pero si Apostol Pablo, tinutukan niya at alam niya yung kanyang mga paghihirap. He doesn't deny na meron talaga siyang nararanasang paghihirap. Minsan pag nagpapatotoo tayo sa harapan ng kongregasyon, hangga't maaari may mga tao na hindi nila sinasabi sila yung naghihirap. Kaya hindi sila nagsasabi na sila yung nahihirapan. Kaya may dinadaan ng matinding pagsubok sa pag-iisip na baka pag sinabi nila yung bagay na iyon, isipin ng tao na hindi na sila Kristiyano o kaya ay may ginagawa silang pagkakamali. Pero si Apostol Pablo, actually ito sa 2 Corinthians, marami siyang sinabi na kanyang mga naranasan. Na kung tutuusin parang kung ipagbabasehan natin sa pamantayan ng mundo ngayon, para atang hindi siya naglilingkod talaga sa Panginoon. Bakit siya nagkakaranas ng ganong katitinding kahirapan? Pero, in his own words, sabi niya, yung mga nararanasan niyang paghihirap sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano mabigat. Ano yung dahilan?
No? Sabi dito sa sa susunod, at dahil sa aming paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. 18. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa English, so we fix our eyes on what is not on what is seen, but on what is unseen. Teka lang, Pastor, parang nagmukha pa uling walang sense si Apostol Pablo dito. Hindi siya nakatutok doon sa mga nakikita. He doesn't fix his eyes on what is on what is seen. Hindi siya nakatutok doon sa nakikita, pero nakatutok siya doon sa mga hindi nakikita. Parang wala atang sense yun. Ngayon, in-explain yan further ni Apostol Pablo sa susunod na parte ng verse 18. Yung mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Everything that is temporary. Kung titignan natin yung lahat na nakapalibot sa atin, lalabas tayo sa bahay, may kita natin ng kung ano-ano mga bagay na nakikita. Lahat po yun ay temporary. Everything in this world is temporary. Ibig sabihin, may darating ang panahon na lahat ng mga bagay dito sa lupa ay masisira din, mawawala din, hindi magtatagal. Actually nga, hindi mo na kailangan tayin yung pagbabalik ng Panginoon para makita yung ibang mga bagay na hindi magtagal Ngayon pa lang, meron tayong mga bagay na nasa sa atin na hindi na magtatagal talaga at alam mo nang darating yung panahon na mawawala din. So, hindi siya nakatutok dun sa mga bagay na panandalian lamang. Hindi siya nakatutok dito sa mundo. Kundi, ano sabi niya? We fix our eyes, We fix our eyes on what is unseen. Doon siya nakatutok sa mga hindi nakikita. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi raw nakikita ay yung mga pangwalang hanggan. Number 1 na hindi pa natin nakikita ngayon, ang Panginoon. But even though we cannot see God, alam natin na siya ay pangwalang hanggan. And everything that comes from God, yung langit, piling ng Panginoon, yung pag-asa, pangwalang hanggan, walang hanggang buhay, ay galing sa Panginoon. So, sinasabi ni Apostle Pablo dito, hindi siya nakatutok dito sa mga temporal na bagay. Ngayon, kasama na po doon yung mga problema, kasama na doon yung mga matitinding isipin, kasama dito sa mga temporary things yung mga tao na umaalipusta sa atin, kasama na dito yung mga pag-aalipusta, kasama na dito yung lahat ng mga sitwasyon na sobrang bigat, kasama na dito yung lahat ng mga pangangailangan na hindi pa natutustusan, at napakarami pang mga bagay. Kalungkutan ay kasama na, sakit ay kasama na rin po dun sa mga pansamantalang bagay. Yun yung tinutukoy ni Apostle Pablo na hindi ako nakatutok sa mga bagay na iyon. Nakatutok ako dun sa mga bagay na hindi nakikita. Nakatutok ako dun sa hindi nakikita. Kasi alam ko yung mga bagay dito na nakikita ko ay pansamantala lamang. Yan yung gustong sabihin ni Apostol Pablo. Kaya hindi siya pinanghihinaan ng loob. Kaya nasasabi niya yung mga paghihirap niya ay panandalian lang at hindi mabigat. Bakit? Kasi balang araw, sabi niya, sa lahat ng nararanasan ko ngayon, may bibigay sa akin ng Panginoon na mas mabigat pa. Ibig sabihin, mas mabigat pa yung worth kumpara dun sa nararanasan ko ngayon. Romans 8. Manda po tayo doon. Roma 8. Sabi dito sa verse 18. Romans 8:18. Basahin ko po sa Tagalog. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Doon po siya nakatutok. Sa napakagandang kalagayan balang araw. At alam ni Apostol Pablo, itong mga nararanasan ko paghihirap, itong mga bagay na ito,
Wala yan dun sa mararanasan ko balang araw. Hindi siya nakatutok dito. Kaya nakikita niya na compared to eternity, na walang hangganan, itong mga hangganan ng buhay natin ay panandalian lamang. Sabihin natin na meron tayong 100 taon pa dito sa mundo na punong-puno ng napakatitinding mabibigat na pagsubok. Napakatinding mabibigat na problema. Napakatitinding sakit, napakatitinding isipin. Sa 100 taon na yan, anong maikukumpara niyan sa pangwalang hanggang buhay na walang anumang problema, wala man lang luha, walang sakit, walang bigat ng loob? Paano mo makukumpara, no? Yung 100 taon na yun dun sa walang hanggang buhay. Ganun yung paningin ni Apostol Pablo, na hindi na ako nakatutok dito sa 100 taon na ito, doon na ako nakatutok sa pangwalang hanggan. Doon na ako nakatutok sa Panginoon na pangwalang hanggan. My God who is everlasting. Doon ako nakatutok. Amen po ba? Kaya nasasabi niya ngayon ni Apostol Pablo, itong nararanasan ko, panandalian lamang. Hindi siya na panghihinaan ng loob. Kasi alam niya, pagkatapos ng buhay dito, meron pa siyang buhay na kasama ang Panginoon. No? Hindi yung pagkatapos ng buhay dito, wala na. No. There is an end to all these things here on earth. May katapusan yung lahat ng bagay dito sa mundo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung ganun yung ating kaisipan, talagang hindi tayo panghihinaan ng loob. Kahit matindi. Hindi natin sinasabi na, wala yan, walang pagsubok, hindi natin dinedeny. Kahit kaharap mo yung pagsubok at problema, hindi ka pinanghinaan ng loob. Alam mo bakit? Kasi meron akong pag-asa na bahalang araw matatapos din yung mga bagay na ito. Bahalang araw matatapos din itong mga pinararanasan kong ito. Bahalang araw matatanggap ko din yung pag-asa, yung reward na nakaantabay sa akin na ibibigay ng Panginoon. Doon nakatutok si Apostol Pablo. Kaya nasasabi niya sa kanyang sarili, at nasasabi niya sa mga taga-Korinto, wala to. No? Hindi ako napanghihinaan ng loob. No? Saglit lang to at hindi ganong kabigat. Kasi mas matindi pa yung ibibigay ng Panginoon sa akin na mabubuting bagay na pangwalang hanggan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, dito na lamang po ako magtatapos na. Hindi na po ganong overtime ng sobra. Pero kahit gaano kadami yung nararanasan natin na pagsubok, problema bilang mga anak ng Diyos, tumutok tayo sa Panginoon, ating walang hanggang Diyos. Doon tayo tumutok. Pastor, paano ako nakatutok? Nakatingin lang ako sa langit? Nakatingin lang ako sa kalangitan? Araw-araw, di ko natitignan yung mga bagay sa mundo? Hindi po. Pag sinabi nating fixing our eyes, nakafocus doon sa pangwalang hanggan. Mga bagay na pangwalang hanggan, yun lang yung pinofokusan natin. Hindi ko sinasabing talikuran nyo na yung mga trabaho, talikuran nyo na yung inyong mga pamilya, talikuran nyo na inyong bahay, at maglingkod na lang na maglingkod sa Panginoon. May mga tao kasi na imbis na mag-focus sa pangwalang hanggan, o kaya ganito na lang, ibahin ko yung salita. May mga tao kasi na pinapawalang halaga nila o sinasantabi yung pangwalang hanggan para dun sa mga may hangganan. May mga Kristiyano na isinasantabi nila yung pangwalang hanggan para dun sa mga may hangganan. Mga kapatid, baliktarin natin. Pahalagahan natin ang mga pangwalang hanggan. Doon tayo tumutok ng totoo. Huwag nating kalimutan yung mga pangwalang hanggan. Huwag nating isantabi yung mga pangwalang hanggan. May mga hangganan, nandiyan na talaga po yan. Tuloy lang sa pamumuhay. Pero huwag nating kakalimutan yung mga pangwalang hanggan na mas mahalaga.
Because that decides what will happen after your life here on earth. Kaya mga kapatid, tulad ni sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, chapter 4, 16 to 18, let us not fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. Tumutok tayo sa mga pangwalang hanggan. At ang magiging epekto nito, katulad ng mga salita na inspired ng banal na Espiritu na ipinadaan kay Apostol Pablo, na sabi niya, hindi ako napanghihinaan ng loob. Itong mga nararanasan ko'y hindi gaanong mabigat at panandalian lamang. Ganun din po tayo. Anong dahilan? Bakit hindi tayo mapanghihinaan ng loob at hindi tayo gaanong mabibigatan? Kapag nakatutok tayo dun sa hindi nakikita sa ating Panginoon na siya magre-reward. Ganda pa nga na sinabi ni Apostol Pablo dito Dahil sa kanilang mga nararanasan, makakatanggap sila ng reward na mas matindi pa kumpara sa kanilang nararanasan. Hallelujah. Balang araw mga kapatid, may katapusan din po yung nararanasan ninyo. There is an end to all you are, to all the things that you are experiencing. May katapusan din po yan. Onting tiis na lang. Malapit na. Darating din po yan mga kapatid. There is an end. Lahat ng pain, physical pain, emotional pain, yung sakit na nararanasan dahil sa bigat na pinagdadaanan, there will come a time. Matatapos din po yan. Amen? Hallelujah. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. O Diyos, let us have this perspective. Nawa, Panginoon, matanggap at ma-absorb namin, matutunan namin yung ganitong klaseng kaisipan. Tumutok kami sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Nang sa ganoon, masabi rin namin yung mga salita ni Apostol Pablo. Yung mga bagay sa mundong ito ay panandalian lamang at di naman gaano mabigat. At walang anumang bagay, Panginoon, na makakapagpalugbok sa amin sa panghihina ng loob. Oo, Panginoon, meron pong mga bagay na magpapahina ng aming loob, pero hindi kami magpapalugmok sa mga bagay na iyon. Kundi dahil nakatutok kami sa inyo, Panginoon, sa mga bagay na pangwalang hanggan, mawawala ang bagay na iyon, O Diyos, ang panghihina na iyon, at mapapalitan ito ng pag-asa sa inyo, pag-asa ng walang hanggan. Salamat, Panginoon. Hinihiling ko po sa inyo sa oras na ito, lahat ng nakaranas ng mga iba't ibang bagay na kapagpapabigat ng kanilang damdamin. May you lift every heavy burden, O God. Hallelujah. Katulad sinasabi sa inyong awit, when you are near, the heavy load is lifted. Kapag kami nakatutok sa inyo at laging ninanasa ang inyong presensya, may every heavy burden be lifted up right now. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong simpleng mensahe na makapagpapagaan ng aming damdamin at makapagbigay sa amin ng pag-asa, hindi lang para sa mundong ito, kundi para sa pangwalang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa aming mga kapatid na may gagawing pagtatrabaho sa oras na ito, papunta sa trabaho, may ginagawa na, galing sa pagtatrabaho, sa lahat ng mga nakikinig ngayon at may kinig mamaya, pagpalain niyo po sila, O Diyos. At nawa mapamuhay namin ang inyong mga salita sa oras nito. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri po namin kayo pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Sumayin niyo po ang masaganang biyaya ng Diyos. God bless po. See you po sa next devotion. God bless po sa bawat isa.